Magandang araw po sa lahat. Welcome po sa aking munting channel, Buhay Amerika with Ate D. At ngayong araw na po ito ay may bago po akong tuklas ng paggagawa ng tea. Yung may tanim po kasi akong mint. So ayan po ang aking gagawing tea. Hopefully na magawa natin. Madali lang po siguro ito kasi ibibilad lang. Ito po yung taniman ko ng tea. Mga matataba po sila. Pero ito po ang pitsay na i-harvest ko po ngayon. Kasama po ang aking mga maliliit na broccoli. So ito po yung ang tawag dito, repolyo natin. Ayan, nag-uumpisa na po sila buo ng mag-form ng repolyo. Ito po ay mga update ko na din sa garden. Ito, may bunga na ulit ang aking Anaheim sili. Malaki po siya. Ayan, tapos ito po ang bell pepper ko na bagong tanim ko lang. Ito na po, hinuhugasan ko na yung na-harvest kong mint. Ayan, napakabango po nito. Gustong gusto ko ang bango. Ayan, hugasan muna natin para malinis naman pag binilad na. So, ayan, may bilao po ako dyan. Alam niyo po yung bilao ay galing pa yan sa atin, dyan sa Pilipinas. Talaga pong dinala ko yan. Mga 5 years ago na siguro ito na dinala ko galing dyan sa Pilipinas. Ayan, oo, kasi nung 2018 ko pa yan dinala dito. Ayan po ang aking ibibilad natin dyan, ayan. Ang weather po dito ay malamig pa din. Siyempre, hindi pa mainit, kaya okay lang. Maganda sa labas, maglabas-labas. Pero, siyempre, hindi mo anuhin kasi malamig pa. Pero ito na po, ayan, ibibilad natin muna yan. Ayan, ito, nag-harvest na po ako ng mga pitsay. Alam niyo po, yung pitsay ko ay native na native kasi maliliit sila. Alam niyo po, hindi ako gumagamit ng compost lang talaga po siya. Tapos, kasi very organic po, Organic po. Pwede pong i-share nyo, mag-comment po kayo sa aking video. Tapos, pwede nyo pong i-share ang video ko sa inyong mga kakilala, sa inyong social media, at mag-subscribe po sa aking channel. Maraming salamat po. Shout out sa mga kababayan ko, saan man kayo naruroon. Ayan, shout out po. Sana nasa mabuting kalagayan tayong lahat. Ayan na ang na-harvest kong pitsay. Ayan, lulutuin ko yan mamaya. Ayan na po ang aking gulay. Na mamaya pang hapunan. Ayan. Kasi pagka tatrabaho. Tapos pag diop ko, ito po yung mga ginagawa ko. Garden. Ayan, hinuhugasan ko na yan. Dito ko na hinuhugasan sa labas para pag sa loob hindi na masyado matrabaho ba. Kung baga malinis na, kunting banlaw-banlaw na lang sa loob. Ayan, so kaya ilalagay na natin dyan sa aking anong bang tawag nyo dyan sa bowl? Kalimutan ko. Batya pala. Hindi naman siya masyadong malaking bowl. Hindi masyadong malaking batya. Ayan po, mag-harvest na ako ng broccoli. Dito po sa lugar na ito ng aking garden, kasi nilagyan ko po yan ng sunscreen ba, para sa pag summer. Kaya hindi masyado lumaki ang mga broccoli ko. Tapos namatay po yung mga patola, yung mga ko dyan, mga tanim na umaano sa trellis, gumagapang. So, pero lilinisin ko na po yan.
very very soon. Tapos ano ko na, magtatanim na ako ng spring na natanim. Yung mga spring lettuce at kung ano-ano pa na pwede sa spring. Siyempre mga beans, string beans, or ang tawag dito balatong or sitaw. Ito, may tinanim na ako. Ito yung spinach, tapos yung radish. Yung radish dito kasi mayroong dalawang klase. Yung radish na parang kagaya sa atin talaga. Tapos radish na kulay pula, maliliit lang sila, yung bilog. Tapos siyempre matataba pa din ang aking kale at saka yung aking celery. Ito, yung aking carrots. Tapos, ito po, mag-harvest pa ako dito ngayon ng unang harvest ko na cauliflower po. Ayan, excited po ako. Hindi po siya kalakihan, pero okay na rin po yan sa akin. Parang siya, medium size na cauliflower. Ito po yung unang-una ko na cauliflower. Ayan. Share nyo po ang aking video sa inyong social media at mag-subscribe po sa aking channel, Buhay with Ate D. Yan po ang ating channel sa YouTube. Ayan, sana po mag-subscribe kayo. Ayan, so nakakatuwa din naman po na ayan, mayroon kang na-harvest ba na sanay po talaga tayo sa sa yung sariling atin. Ayan, hindi po masyado ako yung bumibili talaga ng mga gulay-gulay sa palengke. Talaga pong pag summer naman, tatanim ako. Mayroon akong kangkong, tsaka mayroon akong malunggay. Ayan, pag summer naman yun. May mga lettuce. Pero pag winter, ayan, may mga lettuce pag winter. Tapos, mga ito, yung ayan, mga cauliflower, broccoli. Yan po yung mga tanim-tanim natin sa pag-winter naman. Kaya so ito na po ang mga hinarbisan natin. Hindi ko lang pero i-update ko po dito sa inyo yung aking natitira pang mga ito, mayroon pang isang natira na pa lang, nagpo-form pa lang siya na cauliflower. Siguro mga isang linggo pa yan pwede nang harvestin. Ito naman wala pa akong nakikita. Tapos yung isa mayroong maliit na nagpo-form. Ayan, mayroon siyang maliit dyan nagpo-form na magiging cauliflower siya. Tapos dito naman sa kabila, ito po yung huli ko siyang tinanim. Kasi tinaniman ko muna yan ng mga broccoli. Ayan, hinarvest ko na yung mga broccoli na yun. Nagtanim ulit ako nito, yung cauliflower naman. Ayan, kaya medyo nahuli sila. Tapos syempre, meron akong mga inipit dyan ng mga lettuce, at saka kale, at saka yung yung repolyo. Ayan, cabbage natin. Nagpo-form na magiging repolyo na. So, ayan ang ating update. So, ito po lahat ang mga na-harvest natin ngayong araw na ito. Ayan po. Ayan. So, ayan po. Diba maganda? Ayan mga presko lahat. Sila. Ayun. Tapos, ito ang binibilad natin na mint. Mint leaves siya. So, titingnan natin yan kapag i-update ko rin po kayo kung kung ma-dry na siya at gagawin nating tea. Ayan po ang balak natin dyan. So, ayan, papakita ko lang po. Ayan po lahat ang mga na-harvest natin. Ayan po, nakakatuwa. Ayun. Kayo po ba? May mga harvest po kayo? Ayan, mag-share po kayo ng mga experience din ninyo dyan sa mga garden. Ito po yung naibilad na natin. Ipinasok ko yan sa loob ng bahay para matuyo. Maraming salamat po sa panonood. Bye!